Magandang araw mga kapatid. Narinig niyo na po ba yung sinasabi na life is uncertain, death is certain? So ibig sabihin po mga kapatid, ang buhay walang katiyakan. Pero yung kamatayan, tiyak po. At hindi po natin ito kontrolado. Lahat po tayo ay darating sa puntong ito. Kaya ang tanong ko kapatid, kapag sakali na mamatay ka ngayon, sigurado ka ba na pupunta ka sa langit? Kung hindi ka sigurado kapatid o hindi mo alam, makinig ka kapatid. Dahil ngayon pag-uusapan po natin ang 4 na katotohanan na dapat nating malaman upang makapunta tayo sa langit. Unang katotohanan po mga kapatid, mahal ka ng Diyos at nais niya na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So sabi po sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sabi po dito, gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sino po yun? Ang Panginoong Hesus. Upang, hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi lang po buhay na walang hanggan ang nais po bigay ng Panginoon sa atin. Nais din po niya na magkaroon tayo ng buhay na makabuluhan. Sabi po sa John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. So sino po kaya yung sinasabi dito na magnanakaw na ang purpose magnakaw, pumatay at manira? Si Satan. No? Ay sino naman po ito? Yung sabi dito na naparito ako upang ang mga tupa, tayo po yon, yung mga tupa na tinutukoy dito, ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ang Panginoong Hesus, siya din po mismo yung nagsasalita nito. Na naparito ang Panginoong Hesus upang tayo mga tupa niya ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kaya lang po, maraming tao ang hindi nakakaranas ng buhay na walang hanggan at buhay na makabuluhan. Bakit po kaya? Sapagkat likas na makasalanan ang tao, kaya napahiwalay siya sa Diyos. Sabi po sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ibig sabihin po lahat po tayo makasalanan. At hindi lang po nagkasala lahat ng tao, kundi may bayad ang kasalanan at ang bayad ay kamatayan. No? Sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ano po kamatayan to, pastor? May dalawa pong klase na kamatayan ang tinutukoy po sa Bible. Ang una po yung physical. Ito po yung ating physical na katawan. At ang pangalawa pong kamatayan ay yung spiritual. Yung walang hanggang pagkakaiwalay sa Panginoon. Sabi po sa Revelation chapter 21 verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga makukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, ibig sabihin po, yung pangalawang kamatayan, yung mapunta ka dun sa nagliliyab na apoy at asupre. So, yun po yung impyerno. Yun po yung pangalawang kamatayan. Yun po yung walang hanggang pagkaiwalay sa Panginoon. At ang mga tao po, mga kapatid, iniisip nila na yung pagkaiwalay sa Diyos ay masusolusyonan ng pagsunod sa 10 utos, pag-member sa isang religion, pagpasok sa isang religion, o kung pumasok kayo dito sa aming religion, maliligtas kayo. Hindi po. At yung iba naman po iniisip sa paggawa ng mabuti. Sabi nga po, may narinig ako, sabi, basta gumagawa ka ng mabuti, okay na yun. Yung iba naman, sabi naman nila, bawat mabuting ginagawa mo, puntos mo sa heaven. Hindi po mga kapatid. Bakit hindi? Kasi lahat po ng yan, kapos at hindi po aabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil ang lahat ay nagkasala. Paano na po yun? Ito po, pangatlong katotohanan, ang Panginoong Hesus ang tanging daan patungong langit. Sabi po sa John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ang Panginoong Hesus lamang po ang way patungong langit. Hindi po yung religion, hindi po yung pagsunod sa 10 utos, hindi po yung paggawa ng mabuti, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus lamang po ang nagbayad ng lahat ng iyong kasalanan sa krus.
Sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. No? Subalit mga kapatid, ang malaman lang na namatay ang Panginoong Hesus para sa iyong mga kasalanan ay hindi po sapat. Ano pong gagawin namin, Pastor? Ito po yung pang-apat na katotohanan. Kailangan nating manampalataya sa Panginoong Hesus upang tayo maligtas. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. So sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, doon po tayo maliligtas. Hindi po sa ating sariling gawa, hindi ito dahil sa ating sariling effort. Kaya wala po tayong dapat pagmalaki. Malinaw po? So ngayon po, base po dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, kung ilalagay po natin sa formula ang kaligtasan, alin po kaya sa mga sumusunod ang sa tingin mo tama? Una po, number 1, pananampalataya sa Panginoong Hesus plus mabuting gawa equals kaligtasan. And number 2, pananampalataya sa Panginoong Hesus plus 10 utos equals kaligtasan. And number 3, pananampalataya sa Panginoong Hesus plus wala equals kaligtasan. Ano po sa tingin niyo ang tamang formula? Ulitin ko po, no? Number 1, pananampalataya sa Panginoong Hesus plus mabuting gawa equals kaligtasan. Number 2, pananampalataya sa Panginoong Hesus plus 10 utos equals kaligtasan. And number 3, pananampalataya sa Panginoong Hesus plus walang galing sa atin equals kaligtasan. Ano po sa tingin ninyo ang tama? So kapatid, kung ang sagot mo ay number 3, pananampalataya sa Panginoong Hesus plus walang galing sa atin equals kaligtasan, ikaw kapatid ay tama. Eh paano yung pastor? Ibig sabihin kahit hindi na kami gumawa ng mabuti, okay lang. Total, sa pananampalataya lang naman kami maliligtas. Hindi po. Gito po yun, no? Ang mabuting gawa ay hindi po basihan ng kaligtasan, kundi ito ay byproduct o magiging bunga sa buhay ng totoong nananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen po. So ngayon po kapatid, kung naging malinaw na sa iyo na ang Panginoong Hesus ang tanging daan patungong langit, at ngayon ay nananampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang iyong Panginoon at tanging tagapagligtas, iniimbitahan kita kapatid na ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabayan mo po ako kapatid sa aking panalangin. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Salamat Panginoon na ikaw Lord ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ako at tubusin ako sa aking mga kasalanan. Simula ngayon Panginoon, ako po Panginoon ay nananampalataya na nanalig sa iyo Panginoon. At simula ngayon Lord, sinusuko ko na po sa iyo ang aking buhay at tatalagdan ko na po ang aking mga kasalanan. Salamat Panginoon Hesus sa bagong buhay at salamat Panginoon na balang araw makakasama kita sa iyong kalangitan. Salamat po Lord, alaw po Panginoon ang ito ay aking dalangin sa makapangyarihan mong pangalan. Amen. Kapatid, kung sumabay ka sa aking panalangin at nanampalataya ka sa Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw na ngayon ay anak ng Diyos. Sabi po sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At ikaw na rin po ngayon ay may buhay na walang hanggan. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 12 to 13, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. At ngayon kapatid, ikaw na rin ay isa ng bago nilalang. Born again ka na kapatid. No? Kaya sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bago nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Salip, ito'y napalitan na ng bago. And sabi rin po sa 1 Colossians chapter 13 to 14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nasa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. So ibig sabihin po, malinaw sinasabi nito na lahat ng kasalanan mo ay bayad na. Inilipat ka na mula sa kadiliman patungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. At ngayon kapatid, ano naman yung magiging next move mo after this? Para patuloy ka lumago sa relasyon mo sa ating Panginoon.
Unang-una po, makipag-usap ka sa Diyos araw-araw. Manalangin ka at makinig sa sasabihin niya sa pamagitan po ng pagbabasa ng Bible. At pangalawa po, maging bahagi ng isang discipleship group. Dito po makakasama mo ang mga kapatiran na makakatulong sa iyong paglago. Kung nais mo mag-join sa discipleship group, pwede ka mag-message sa akin o mag-comment ka at padadalang kita ng link. At pangatlo, dumalo sa isang Christian church na naniniwala sa Biblia upang makapagpuri at makapagpasalamat sa Diyos. Salamat po kapatid and welcome to God's family. Kita-kits po ulit tayo sa susunod. Bye-bye!